Sa mga OFW na may anak or may mga anak sa Pilipinas at kahit nga hindi man OFW, madalas itong nababaliwala pero napakadelikado pala. Lalo na sa mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa na malalayo sa anak or mga anak. Pag-ingatin nyo sila. Dahil isang bata ang nakalmot ng pusa sa pisngi na maliit lang. At dahil nga simpleng kalmot lang ito ay pinabayaan ng magulang, ngunit ito pala ang magiging sanhi ng pagkamatay ng bata. Pag sinabing rabies, agad nating naiisip kinagat ng aso. Pero bukod sa aso, pwede ring salari ng pusa. Tulad na lang ng nangyari sa isang bata sa Misamis Oriental na binawian ng buhay matapos nakalmutin ng pusa. Siya si Casey, 6 na taong gulang. Pebrero nitong taon nang makalmot siya ng isang pusang gala sa kanang bahagi ng kanyang muka. Dinedwa na lang ito ng kanyang mga magulang. Gumaling naman ang sugat dahil sa kalmot. Pero isang buwan matapos ang insidente, nakakagulat na ang mga sumunod na eksena. Si Casey kasi bigla na lang na nakitang tiyan, hirap kumain at uminom. Init na init at hindi na halos nakakatulog. Hirap din siyang huminga at nahatakot sa hangin at ilaw. Pero ang pinakamalala, naglalaway, nagsisisure at naghahalusinate. Ang mga sintomas na yan, kumpirmadong rabies. Ang masakit, 2 araw nakipaglaban si Casey bago bawian ng buhay noong March 18. Mahirap, ma'am. Masakit, ma'am, kasi bigla, ma'am eh. Hindi naman namin alam, ma'am, na gano'n ang nangyayari. Mahirap tanggapin, pero wala ka na panawa eh. Paliwanag ng isang veterinaryo, Usually, ang rabies ay nakukuha sa kagat. But in cats, where they are licking or constantly licking their paws, tapos may rabies sila, maaaring magstay ito sa kanilang mga kuko for a very short period. But most probably, it came from a cat scratch and nadilaan din ng pusa. It can be a direct transmission from the claws to the infected wound bite. ayon pa kay Doc, hindi totoo na mas malakas ang rabies ng pusa o ng aso. Nakadepende raw ito sa dami ng rabies virus na papasok sa katawan. Nervous system ang inaatake nito, kaya kapag malapit ang kagat sa spine, mas mabilis ang epekto. And we also have to remember that rabies virus travels at 14 millimeters per day. So kung mas malapit sa spine ang point of entry ng wound, mas mabilis mag-developing symptoms. And yun nga, pag nagkaroon na ng symptoms ng rabies, hindi na siya reversible. So talagang nakakamatay ito. Kaya kung makagat o makalmot ng aso o pusa, ibabad ka agad sa running water ng 15 to 20 minutes sa kalinisin gamit ang mild soap. Pagkatapos ay dumiretso ka agad sa pinakamalapit na ospital para mabakunahan ng anti-rabies. Ang kagat o kalmot ng aso o pusa ay dapat hindi ipinagsasawalang bahala dahil mga paps, kapag andyan na ang sintomas, wala nang gamot dyan. Hindi man tungkol sa OFW requirements ang video na ito, pero mahalagang alam natin ito. Dahil para kanino ba tayo nagtatrabaho, kundi para sa pamilya natin, lalo na sa may mga anak na. Naway maging ligtas tayo parati dito sa ibang bansa, pati ang pamilya natin sa Pilipinas.